Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is the perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And this heart that loves him dearly, that is what he sees today. Down through the years I found him faithful. Think I'll trust him on and on. For his man will lead his children safely home. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all. Alright, magandang tanghali po muli sa ating lahat. Welcome back to our real live. At kanina nagkaroon po tayo ng problema sa ating pong internet connection, but now we're back. Magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay North, South, East, and West corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And ako po ay naniniwala na patuloy po tayong magmapalain ng Panginoon sa programa po na ito. Team Focus in Preparation. Araw na ito, join me in the comment section dahil ngayon ang pag-uusapan natin ay ang Father's Day Flashback. Yan ang magandang pag-uusapan natin. Father's Day Flashback. Yan ang babalikan po natin kung anong pagpapala ang tinanggap nyo. Kaya babasahin namin sa comment section yan. Ay maganda magsama-sama po tayo dito sa ating pong, programa po na ito. Lalo na sa inyo, Team Preparation, ay kung meron man na dapat na nariringgan sa mga young people na nangunguna para maging blessing at maging encouragement dahil sa pagtingala nila sa kanilang mga ama, walang iba kundi kayo na mga naghahandang pumasok sa pagiging ama at ina ng tahanan. Yeah. Of course, kasama ko dito, Sir Maki. Magandang tanghali sa iyo, Sir Maki. Bati ka muna sa bawat sa. By the way, shout out Daniel, Isaac, at kay Ma'am Yang. Hello, babe. Shout out sa inyo lahat. Amen. Shout out sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin sumusubaybay sa oras po na ito, no? Shoutout sa inyong lahat. And shoutout, of course, kay Shobe sa taas, nanood, ang aking asawa. And shoutout sa inyo. At ganun din po, shoutout sa Southeast Family. Kanina nagkasama-sama tayo. At ngayon ay hindi nyo ako nakasama. Shoutout pala kay Ma'am Cecil. Nakita ko, sinend sa akin. Ang daming pagkain dyan. Ma'am, pasensya na. Kailangan lang talaga humabol sa programa. Alright? I-ref nyo na lang muna. Babalik tayo. Shoutout sa inyo lahat. Magandang tanghali po. And Team Focus, Team Preparation. Maganda ang usapin natin ngayong tanghali na ito. So, gaya na nasabi ni Sir Jow, type nyo lang dito sa comment section kung ano ang pinaka-naaalala ninyo sa inyong mga tatay. At muli tayong magpa-flashback sa mga ginawa ng ating mga hari ng tahanan.
Alright, Sir Joe. Amen, amen. And like I said, ay napaka-importante, no? Napaka-importante na balikan natin at makita natin yung magkaroon tayo ng flashback doon sa mga nakaraan na mga programa po natin pa doon sa Father's Day natin, lalo na yung Father's Sunday, no? Nakakatuwa yung mga napakinggan po natin na testimonies, and I believe na alam ko naman na hindi magkakasya yung mga testimonies doon, Sir Maki. Kaya dito personally makikita natin dito, no? Makikita natin dito personally yung ating dito hindi lang makikita. I mean, ibig sabihin mo, we can witness through your words dito sa comment section. Pwede tayo, sabi ko nga kahapon sa noong Tuesday sa mga mothers sa Baptist Lunch, sabi ko nga, wala man tayong guest, pero yung pag-join nila sa comment section, para na rin silang naging guest, because we're going to read it. We're going to make sure na mababasa po natin yung mga bagay po na. Kaya sa mga pinagpala, if you know that you are being blessed sa mga nakaraan na Father's Day o sa nakaraan natin Father's Day celebration, ay napakaganda po niyan. Ilagay natin sa isipan po natin. Alam nyo, isa sa pinakamaganda na dapat na palagi yung alalahanin at maganda na ituro ni Pastor doon sa preaching niya no last Sunday. Napakaganda, actually umaga, hapon napakaganda. Alam niyo, gusto ko lang i-point out doon yung pagiging kaibigan. You see, alam na banggit ni Pastor yun sa atin You see, alam nyo, ito yung isa sa mga bagay na dapat na baguhin ng maraming kabataan ngayon, Sir Maki. Team focus, team preparation. Yung tipo na mas pinapaboran pa ninyo maging kaibigan ang mga kasing idara ninyo kesa sa taong nakakakilala na sa inyo ng lubusan. Amen. Yun ang sinasabi ko. Lalong-lalo na pagdating sa mga lalong-lalo na pagdating sa mga ama. You see? Kasi the protection is there, di ba? Kung protection lang ang pag-uusapan natin, ay talaga naman. In fact, ay sinusubukan ko isa-isa kanina, pero talagang marami na sa Bible makikita po natin. Makikita natin sa Bible talaga kung ano ang napakatindi ng protection and influence. Yan yung mga makukuha The influence and the protection, dalawa po yan na dapat ninyo tandaan, team focus in preparation, na makukuha nyo sa isang, dyan yung malalaman kung sino ang totoo mong kaibigan. That's right. You see, na hindi ito tinutukoy na dito yung kaibigan mo sa labas. The comparison now is the friendship Sir Maki. Yan yung isa sa magandang pagbigyan natin pagtuunan ng pansin sa tinuro ni Pastor. The friendship, pagdating doon sa friendship over your friends and over your father. Di ba? Yan ang magandang mapag-usapan natin. Sino ba talaga ang kaibigan mo? Yeah. Yes, sino ba talaga ang totoong kaibigan mo? Yung tatay mo o yung mga kaibigan mo kasi inaran mo? You see? Kasi sabi ko like for example, minsan, tinan nyo, Sir Maki, ito nalang usapin na ito. Sikreto nyo na nga lang, mas marami kayo nasasabi sa kaibigan nyo. Tinatawag nyo sikreto over your parents. Particularly over your father. Minsan, yung nanay nakakasabwat pa sa sikreto Pero yung tatay, hindi nyo makasabwat. Di ba? Yeah. Because, sabi ko nga sa inyo, yan yung laging tinuturo ng pastor natin dito sa simbahan. At totoong kaibigan, magsasabi sa iyo ng problema mo. Magsasabi sa iyo ng kamalian. Magtatama sa iyo ng mali mo. Magpapaalala sa iyo ng tama kahit na ayaw mo. Tama. You see, yan yung totoong kaibigan. Na kung saan hindi mo makukuha yan sa mga kasamahan mong young people. Yeah. Makakuha ka man ilan-ilan. Di ba? Ilan-ilan lang ang makukuha mo dyan. Pero pag pinag-usapan natin sa katotohanan talaga, wala kang ibang pwedeng maligo lang ang kaibigan. Maliban sa ano? Maliban saan? Walang iba kundi sa tatay mo. You see? Kaya sabi ko, influence and protection. Yan ang napaka-importante. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo yan Without influence and protection from a true friend, you see, and God-given, walang iba kundi yung na mismo, tatay mo. Kaya sabi ko, flashback, napakaganda nito di ba? Yeah. Sir Maki, ikaw, ano masasabi mo sa nakaraan natin, nakita mong pwede pagtuunan ng pansin ng maraming young people? Yun, alam nakakatuwa na nakaraang Father's Day kasi ito ang kanina gusto kong isingit habang nag-ano kayo, Sir Joe, patungkol sa Father's Day natin. Iba kasi yung dating kapag yung tatay na yung nakatayo dun sa harap Kasi, syempre, hindi ko naman dinidisregard yung nakaraang Mother's Day. Nakakatuwa makita na maraming nanay nung Mother's Day. Pero itong Father's Day, hindi man ganun karami yung tumayong tatay doon sa harap, kagaya ng pagtayo ng mga nanay.
Pero masasabi nyo na nandoon yung team focus, team preparation. Ito yung gusto ko makita ninyo, mga kabataan na nakikinig ngayon. Nandoon yung dating. Di ba? Nandoon yung dating. Iba yung dating kapag nakita mo yung tatay ang nakatayo eh. Yeah. Kumbaga parang, sa salitang kolokyal, nandoon yung yung pagkaastig. At doon mo makikita na yung presensya pa lang ng tatay ay mahalaga. Gaya dito sa ating pinag-uusapan, dito sa tema ng buong buwan ng Father's Day na sinicelebrate natin ngayon, dito binibigyang halaga yung presensya ng tatay. Di ba? Kaya nga yung tema na binigay sa atin ng mahal na pastor is all about Dad, just show up. Kasi alam niyo dito sa pinag-uusapan sa kaninang tinalakay ni Sir John, napakaganda yon, team focus, team prep. Ito yung pinaka dapat na makita nyo dito, yung pagiging kaibigan ng tatay ninyo sa inyo. Yeah. Di ba? Kasi alam mo, ito yan ito yan, team focus. Katulad nung nabanggit ni Sir John, ang totoong kaibigan, di ba? Ang totoong kaibigan, kinokorek ka sa mali mong ginagawa. Yeah. Di ba? Ang totoong kaibigan, nandiyan yung, maganda yun, Sir Joe, yung sinabi mo kanina. Diyan mo malalaman, yan talaga, alam mo, Sir Joe, totoo yun eh. Ayun talaga ang sukatan ng pagiging kaibigan. Alin yun? Protection and interest. Totoo yun, napakaganda. You should take note of that, young people. Protection and interest. Ang totoong kaibigan, tatandaan nyo, puprotektahan ka niyan. Okay? Ang totoong kaibigan, may maayos na interest yan sa'yo. Yeah. At pag pinag-usapan natin ang maayos na interest, young people, hindi yan after sa makukuha nila sa'yo, kundi after yan sa maipapasa nila sa'yo. At kung titingnan ninyo, team focus, nasa Bible yan. And there is a friend that is sticketh closer than a brother. Diba? Doon nyo makikita, bagamat yun ay talamak na example doon, Sir Joe, is patungkol yun sa Panginoon. Laging nire-relate yun sa Panginoon. Bakit? Kasi nandoon mo makikita yung protection and interest eh. Nandoon mo makikita yung totoong karakteristik ng isang kaibigan na kung titingnan nyo, team focus, mga kabataan na nakikinig ngayon, team focus and team prep, kung makikita nyo, lahat yon ay nasaan yun ng isang tatay. Di ba? Yung protection ay bibigay sa'yo. Sabi nga natin, Sergio, pambira, minsan, ang nakikita na lang ng mga, again, this is not to disregard the mothers kasi ibang usapan ito eh. Ang nakikita ng protection ngayon yung pag-alalay ng nanay sa hindi pagdapo ng mga insekto sa balat mo nung bata ka. Yun yung nakikita ng mga kabataan ngayon, protection. Kaya talamak ngayon, Sergio, alam mo, nakakalungkot. Talamak ngayon na sa loob ng pamilya, kaaway ang tatay. Yeah, totoo diba? yan. Totoo yan. Alam nyo, mga kabataan nga nakikinig ngayon, kaya nga, ito, just to wake you up. Kaya nga napakaganda yung programa natin na Dad, Just Show Up. Kailangan maramdaman ang presensya ng tatay. Pero, ibang usapin, mga kabataan, makinig kayo ng maigi, ibang usapin, yung ramdam mo yung presensya ng tatay mo, pero kung bakit hindi mo ramdam, ikaw na yung may dahilan. Di ba? Ito yan, para sa mga merong trabaho sa labas. It doesn't matter, lagi nyo na ito naririnig dito, it doesn't matter kung ano man ang pagkakamali or sabihin na natin ganun, may pagkukulang, ganito, ganyan. Pero tandaan mo, yung tatay mo ang binigay sa'yo ng Panginoon. Yeah. Diba? Yan pa rin ang makakakita ng mga bagay na hindi mo nakikita. That's right. Katulad na lang ng akala mo, goods ka sa sweldo mo, maayos ka na trabaho, sabihin natin na nung nagtatrabaho yung tatay mo, ay ngayong nagtatrabaho ka na, ay mas malaki na yung kinikita mo. It doesn't matter. Pag usapin ay ganyan na, mga kabataan, makinig kayo ng maigi. Pag ganito na ang usapin, huwag mong tingnan ang mga material na bagay na meron ka at hindi sa'yo na ibigay ng tatay. That's right. Kasi it doesn't count, young people. Hindi na nabibilang yun. Hindi yun ang binibilang at hindi yun ang natatanging sukatan para ikaw ay magkaroon ng karapatan na hindi mo alalahanin ang mga ginawa ng tatay mo para sa'yo. Di ba? Yan ang pagkakamali ng mundo ngayon. Kaya yan ang tatandaan nyo. Yan ang pagkakamali ng mundo ngayon. Tandaan nyo, you have a friend ngayon, team focus, team prep, sa lahat ng nakakasama nyo pa ang tatay nyo, you have a friend na kung saan ay maayos ang interest sa'yo sapagkat they are after for your protection. Diyan mo malalaman, team focus, yung iba sa inyo, sabi nga Yeah. Alam mo, Sergio, ang nakakalungkot ngayon sa mga kabataan,
pagdating sa protection, yung tinuturing nilang kaibigan, I will not call that, Sergio, a friend eh. Alam mo bakit? Marami kasing marami talagang I mean, you young people really have to consider yung basis, kumbaga yung kailangan makita mo talaga yung anong basihan mo ng pagkakaroon ng kaibigan. Yeah, alam mo kung ba't ko nasabi yun, Sir Jow? Maganda yun, basihan mo ng pagkakaibigan. Kasi sabi ko nga maganda yun, point na yun. Protection and interest. Yan ang basihan ng totoong kaibigan. Tingnan nyo, young people, ngayon, protection. Anong basihan mo para sabihin mo na yung kaibigan mo na kinikilala mo ngayon ay mas hihigit pa sa pagiging kaibigan ng tatay mo? Diba? Anong basihan? Tingnan nyo. Try to take a look at this very familiar situation. Yung kaibigan mo na nagpuproklama ng kalokohan mo at yung isang kaibigan nagdadala na ng kalokohan mo, patagong kalokohan ha, tutukoy ko. At yung isang kaibigan mo ngayon na dinidisiplina ka at pinoproteksyonan ka at hanggat maaari, hindi na makita ng ibang tao yun. Yung kalokohan na yun na mag-manifest pa sa'yo. Yung kasalanan na mag-manifest kayo. Kasi Sir Jow, ngayon, pambira talagang, halimbawa tayo, magkaibigan tayo, Sir Jow. Diba? Magkabataan tayo, magkaibigan tayo. Pag sinabihan kita ng kasalanan ginagawa ko, talagang, tolerance Hindi lang ngayon, Sir Jow, tolerate eh. Ang nangyayari ngayon, alam mo ba, Sir Jow, they are proclaiming and they are proud of it na meron silang kaibigan na gumagawa ng ganun. Yan. Diba? Yan yung... We're not talking about, we're not talking about young people outside the church. Yes, sir. Totoo yan. Hindi usapin dito kasi ito yung gusto namin makita sa inyo, young people, kung bakit namin ito sinasabi. We're not here to condemn you, kundi nandito kami para makita nyo yung blessing ng isang father sa loob ng tahanan. Okay? Again, sabi nga balikan lang natin kasi ngayon, pambira, after ng kulang sa father figure. After Sir Jow ng Father's Day, naibigay na yung regalo. Naibigay na yung regalo, Sir Jow. Nung sa Father's Day. Yeah. Parang gusto pa ipa-reimburse sa mga tatay. Tay, reimburse mo to. Yan ang pinakapangit sa lahat. Kapag bigla pabili niyo kita regalo, baka naman pa-increase tayo dyan sa baon. Reimbursement. Tay, dagdag mo allowance ko, medyo lampas 1K yung regalo. Yeah. Ganun yan, Team Focus, Team Prep, makinig kayo maigi. Alam niyo, isa kasi lalo na ngayon, tulad nung nabanggit ko kanina, ngayon, yung mga kinikilala nyong kaibigan, they're not just tolerating the sin na ginagawa ninyo. Kundi ngayon, yung kinikilala nyong kaibigan, hindi na uso yung taguan, Sir Jow, ng kasalanan ngayon Kung sino talaga yung tatayo sa'yo. Sabi nga nila sa Facebook, yung makakatanggap kung sino ka talaga. Sino ka talaga? Talaga ba? Ito yan, mga kabataan na nakikinig ngayon. Gusto kong ma-realize ito na maigi. Being proud na meron kang ginagawang kasalanan at yung isang taong nagpuproklama ng kasalanan mo, alam mo ka, Sir Jow, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, isa lang ang gumagawa niyan. Yeah. Isa lang ang gumagawa niyan. Alam niyo kung sino? Diablo lang gumagawa niyan, kapatid. Kaya mahirap kapag doon ka nakafocus sa ganong klaseng kaibigan. Okay? Kaya nga, ang gusto ko ma-realize ninyo ngayon, if you will just look back, how you celebrate Father's Day. Ano ba talaga ang essence kapag sinabi mong, I am celebrating the day ng mga tatay? Diba? Kaya ang dapat na makita mo dyan, yung maganda yung point na yon, yung pagiging kaibigan. Again, tandaan mo, meron sinasabi in the book of Proverbs that there is a friend. A man that had friends must show himself friendly. Natural naman yun. Di ba? Pag may kaibigan ka, natural na magpakita ka ng pagiging palakaibigan mo. But there is a friend that is sticketh closer than a brother. Yeah. Na kung saan, yan yung magbibigay sa'yo ng maayos na interest sapagkat ang habol niyan ay maproteksyonan ka. At kung isusuma total mo yan, makikita mo yan sa personality ng Panginoong Kristo. Makikita mo yan sa personality mismo ng Diyos. Yeah. At kapag nakita mo na yan sa personality ng Diyos, tingnan mo ang tatay mo. Tingnan mo tatay mo. Huwag mong tingnan, again, ulitin ko, nabanggit ko kanina, huwag mong tingnan yung mga bagay na kung saan mo nahigitan yung tatay mo. Kasi kahit kailan,
young people, anuman ang sitwasyon mo ngayon, hindi mo pwedeng sabihin, may langaw na walang tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na nahigitan mo ang tatay mo. Tama ba ako dun, Sir Jow? Yeah. Ano man ang sitwasyon mo ngayon? I'm telling you, young people, makinig kayo ng maigi. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, hindi mo pwedeng sabihin, tinan mo kalagayan ko ngayon. Ito yung kinikita ko. Nakapagpatayo ko ng ganito, natulungan ko. It doesn't matter. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ano man ang sitwasyon mo ngayon ay nahigitan mo ang tatay mo. Because ano yan, Sir sige, tuloy mo. Because in the first place, had it not been sa tatay mo, wala kang ganyan sitwasyon ngayon. Diba? Yung protection, kung paano ka nakarating sa ganyan sitwasyon, yun na lang eh. That's right. Imaginein mo, kung hindi ka na-protectionan ng maayos ng tatay mo, hindi ka nabigyan ng maayos na interest ng tatay mo, palagay mo kaya yung pinagmamalaki mo ngayon na sinasabi mo meron ka, makukuha mo kaya yan? Yeah. Diba? Just try to think of that, young people. Because, sabi ko nga sa inyo mahirap kapag nandiyan naman yung presensya ng tatay, Sir Jow, pero ikaw ang pumapatay ng presensya. Yeah. Totoo yan, young people. And it is happening nowadays. It is happening na parang boring na sa inyo kasama ang tatay ninyo. Di ba? It is happening na, the father is there. Nandiyan yung father figure, nandiyan yung presensya ng tatay, pero nakakalungkot kapag dumating na sa punto na anak na ang pumapatay ng presensya ng tatay. Yeah. Yun ang pinaka nakakalungkot doon. Ikaw na ang pumapatay ng protection, ikaw na rin ang pumapatay ng interest. Diba? So, kasi Sir Maki, yung sinasabi mo kanina, ang pinakamatindi na sinasabi mo kanina is that yung tipo na sinasabi mo na magsasabi ka na ikaw ang nakakahigit, ikaw ang nakakaganto, ganyan. You cannot say that. It's because of the reason. Totoo yung sinabi mo, Sir Maki, na kumbaga, kung wala sa tatay mo, hindi wala yung sitwasyon mo. Hindi yung sitwasyon mo. Tsaka, hindi kaya, ang point ko is, hindi kaya, team focus in preparation, makinig kayo na maigi. Lalo sa inyo team preparation kasi kayo na ang pwedeng galawin ng Diablo sa ganyang klaseng sistema Sapagka kayo ang pwedeng singitan ng Diablo sa pride pagdating sa ganyang sistema. I hope maraming nanonood na nasa team preparation. I hope. No? Kaya kung sinasabi ito, it's because doon naman natin naririnig yan, Sir Maki. Yeah. Maririnig natin sa mga kabataan nyo na kala nila may pagmamalaki na nila kung anong pinansyal at material na kapabilidad meron ka or na ability meron ka or kakayanan na meron ka. Pero tandaan nyo, pag pinag-usapan natin yung paghihigit ninyo sa parents ninyo or it's talking about your father alone, you see, kahit masabihin natin na ikaw ay na may dolyaris ka at peso lang ang sa tatay mo, hindi mo pa rin pwedeng sabihin yun. Hindi lang sa sinasabi mo nga, Sir Maki, kanina na, hindi lang sa sinasabi mo kanina, Sir Maki, na mahigitan, no? Kumbaga, sabihin mo na, ito yung kalagayan ko ngayon, iba yung mas mataas yung kalagayan mo ngayon, at inaabot mo sa iyong mga magulang, sa iyong tatay, kahit pa sabihin mo na mas mataas ang inaabot mo ngayon, tandaan mo, hindi kaya niyang pasubalian o hindi kaya niyan. Sabihin natin na pantayan ang ginawa kasi buhay Totoo yan, sir. Buhay yung buhay ang hawak ng tatay mo. Tandaan mo, ito sorry for the word, no? I'm not gonna say this with malice, no? This is without malice. Pero kung wala ang cell ng tatay mo, kung wala ang cell ng tatay mo, tandaan mo, hindi ka mabubuo. Tama nga to, sir, sinabi ni Sir Andy, acquisition of material things cannot be equated with what the Father has provided. Totoo yan. Because, itong verse na lang mismo muna natin na ito na binigay ng ating mahal na pastor. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Anong ipapantay mo na pera dyan? Tama. Yung minsan, kinakagalitan ninyo yung kinakagalitan nyo or kinakaayawan nyo or kumbaga nakaka-detach kayo, no? Nakadetach kayo sa gustong mangyari ng tatay ninyo sa inyo because sabihin nyo, buhay nyo at influensyado na kayo ng sistema ng mundo, buhay nyo to, kayo magdedesisyon. You see? So, by pushing that, ang hindi nyo nakikita is that itong hindi nyo kayang abutin. You cannot bring yourself alone. You see, nasa Biblia yan You cannot bring yourself in the nurture and admonition of the Lord na ikaw lang. Kaya nga ang instruction binigay sa tatay. You see, ibinigay sa tatay hanggang sa hindi ka pa nagiging tatay. O hindi ka pa nagiging magulang. You see, kaya ako sinasabi sa inyo because later on, ikaw na rin ang gagawa niyan. You see, ako nga, sabi ko nga sa Sir Maki, ako'y nananalangin na lumago
no, lumago ang team preparation ng kalalakihan. Because ang nagsaswarm up ng number sa team preparation natin ay kababaihan. Maganda naman mo yun. Nakakalungkot na walang mga lalaki. Bakit? Yung mga lalaki ay patawid ba lang ng team prep? Pambihira. Meron ng sariling pamilya. Yeah. You see, ang sinasabi ko, without, I'm not trying to say na hindi ganito, hindi mo kaya ganito, pero talaga bang nasunod mo yung pamantayan? Okay sana, Sir Maki, kung nasusunod yung pamantayan ng Biblia eh. Pero mostly, hindi mo makita yung kinasal sa simbahan. Yeah. You see, makikita mo lang, bigla na lang magpapakasal kasi meron na nabuntisan. You see, nakakalungkot. Bakit yung ganon? Bakit nagkakaroon ng ganon? Isa lang ang kadahilanan. Isa sa mga dapat ay check yung sarili is because of the reason na you lack your father's protection and influence. Tama. And isa pa, hindi nyo kaya dalhin by your own. Kaya nga napapahamak ang maraming kabataan, Sir Maki, because you cannot bring yourself alone in the nurture and admonition of the Lord. That's why God gave the responsibility to your fathers. Yep. You see? And sabi ko nga, wala man. Sabihin na natin na wala dito yung tatay mo. No, so sorry to hear that. Kung wala man dito ang tatay mo. Pero at least somehow, may pastor ka. Yeah, that's it. You see? May area leader ka. You see? Meron kang pwedeng tumatayong maging father mo para matulungan ka. You see? Or madala ka in the nurture and admonition of the Lord. Pastor na lang, tapos na usapan eh. You see? And higit sa lahat, you have God the Father. Yeah. You see? So there's no excuse. You have God the Father. There's no excuse for you na pagdating sa bagay na yan, wala kang pwedeng excuse, young people, para sabihin mo na, ganito kasi kayo, tatay nyo nandiyan dyan eh. Bakit wala ka ba Diyos Ama? Wala ka bang pastor? You see, narinig nyo naman mula sa pulpito, sinabi ng ating mahal na pastor, sa mga nagpapatrain sa kanya, at sa mga willing, as long as nabubuhay siya, he will be a father to you. You see? So, bakit? Because itong pinaka-importante. Ito, pinaka-importante sa lahat. Kaya natin pina-flashback ngayon young people, di ba? Kaya I would like to encourage some of you, if you know that you're growing, if you know that you're growing from the teachings of the Bible, from the teachings of God, na natututunan nyo mula sa mga pastor, hindi masama na, kahit para sa full-time yan, hindi masama na, you appreciate the pastor by it, because of that. You see, kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason, iba kapag minsan sabi ko nga, makikita mo na lang minsan pagka pinag-uusapan natin, no? Pag pinag-uusapan natin ay yung ganitong bagay patungkol sa tatay. Talagang, nakakalungkot minsan, makikita mo, Sir Maki, parang ang mga tatay ngayon is that ang posisyon ng mga tatay ngayon sa kanilang mga anak, you see, pagdating sa mga anak ngayon, ang posisyon na lang ay parang, sige, tatanggapin ko na lang. You see? Because, yun na nga lang, sabi ko, ito, bagamat it's unbiblical, no? I'm going to say this. It's unbiblical. Bagamat it's unbiblical, Sir Maki. Pero, alam nyo ba, na kaya minsan bumipili ang mga tatay na mag-give in sa gusto nyo, it's because alam lang tatay ninyo na hindi nyo kakayang kumontra. Yeah. You see? Bagamat unbiblical yan. Sa mga fathers na nanonood, hindi ko po kayo na-encourage to give in the principles, That's right. To give up the principles and the standards of the Bible. No. Pinapakita ko lang that even on the negative side, kayo pa rin yung iniisip young people. Yep. You see? Sige, ako na lang bababa. You see? Minsan, bagamat unbiblical that he gives up his authority, pero baka ilagay sa isipan nyo, hindi nyo panalo yun. Minsan, alam mo, nakakatawa sa mga young people. Nakakala nila, panalo sila pagka, tingnan nyo bumigay tatay ko. Nagpakababa yung tatay ko, hindi niya ako kaya ngayon, wala siyang nasabi, tumahimik siya. Alam niyo kung bakit? Kasi mas gugustuhin na lang na tatay mo tumahimik kaysa sapakin ka eh. Di ba? O akala nyo, nanalo kayo. O the negative side, negative side to, binabanggit ko. Negatively, unbiblical na lang, magiging unbiblical yung tatay to the point na, ano mangyayari? Kasi, kaysa naman masaktan ka pa niya, sige na, para wala na lang gulo. You see? Bagamat ang tamang proseso sa mga tatay naman, ang mga tamang proseso is that ito yung tinuturo ang Biblia, ako ama ng tahanan, ako nilagay dito na Diyos. Kung ayaw mo nito, maghiwalay din tayo sa dulo, maaga maghiwalay na tayo ngayon. You see? I'm not talking about separation, but yan ang sinasabi ng Biblia. You see? The father has to stand. You have to respect the authority of the father in the home.
You see that? Hindi yung tatay ang bibigay sa inyo. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, negatively, akala nyo kayo nanalo over your fathers. Hindi. Ayaw lang kayo saktan. Yeah, that's right. You see? Na kaya ako sinasabi yan, no? Kaya ako sinasabi yan mga bagay po na yan. It's because of the reason na wala ka naman talaga ipapanalo, young people. Kaya nga, ang pinakamaganda na natutunan nyo doon, na mapapulot ninyo doon sa natutunan natin, nakalipas na Fathers, no? Nakalipas na Father's Sunday. Ang pinakamagandang ilagay nyo sa isipan nyo na dapat nyo matutunan, ano yun? Walang iba kundi yung magpasakop, sumunod, at magpasalamat na may tatay kang may pagkatakot sa Diyos. Yeah. Ako, Sir John, no, I'll try to speak in behalf of those fathers na nandito na para sa inyo mga young people. No, katulad na nabanggit ko kanina. Para sa mga young people na kasama nyo na, tatay nyo dito. At alam nyo yung binabanggit ni Sir Jao kanina on the negative side. Alam nyo, magpasalamat kayo sa Panginoon kung ang tatay ninyo ay nandito na sa church. Because those things na binanggit ni Sir Jao kanina, nangyayari lang yan sa mga fathers na wala dito eh. Di ba? Kung meron man, seldom lang. Konti lang makikita nyo gumagawa niyan. Di ba? Pero yung nandito na ang tatay ninyo, kasi gusto kong balikan ulit yung sinabi ko sa inyo eh. Kasi gusto kong ma-realize nyo yan, lalo na kayo sa mga alam mo kasi nakakalungkot ngayon sa mga kabataan, Sir John, na nandiyan naman yung presensya ng tatay. Mas pipiliin nilang lumabas. Alam mo Sir John, yung ganong klaseng sitwasyon ng isang anak, you will not realize kung saan kayo dinadala. Katulad nung nabanggit kanina ni Sir John regarding the verse. Hindi mo kaya idalin yung sarili mo na maturuan mismo yung sarili mo, papunta ka sa gusto mangyari ng Panginoon. Hindi mo kaya eh. Patunay na lang sa inyong mga nandito na young people na kasama nyo ang tatay ninyo at alam nyo may presensya kayo ng tatay ninyo sa loob ng tahanan. Tiyo, patunay na lang. Tingnan nyo kung kanino kayo mas pinipili ninyong mag-open up ngayon. Yeah. Di ba? Yung sinasabi ninyong open up, sabi nga ni Sir Jao mas maganda yung tanggap mo kung sino ka. Tanggap ka kung sino ka. Tama ba ako, Sir Jao? Yeah. Yun yung sinasabi nyo ngayon kanina. Di ba? Alam niyo, ito yan, young people. Kung meron man makakatanggap kung sino ka talaga, hindi yung mga kinikilala mong kaibigan ngayon. But I'm talking about, linawin natin. Yes, sir. Pag sinabing tanggapin na kung sino ka talaga, hindi natin pinag-uusapan na kung bakla ka, tatanggapin yung kabaklaan mo. Kung tomboy ka, tatanggapin yung katomboy. Yeah. No, hindi yun. Hindi yun pinag-uusapan. Yung totoong estado ng ugali mo, pagkatao mo. Hindi yun. Kasalanan yun eh. You see? Yeah. Hindi yun ang tinutukoy natin. Hindi tatanggapin yung kasalanan. Yun kasi ang nagiging basihan ng mga kabataan ngayon eh. Yun tanggap yung kasalanan mo. Diba? Kasi never, eto tatandaan nyo, mga young people na nangikinig ngayon, never na magkakaroon ka ng magulang na tanggap ang kasalanan mo. Never yan. Alam nyo, sabihin na natin sa mundo ngayon, may mga nagpa-practice ng ganyan. Meron sikat ngayon, kinikilalang isang sikat na music creator. Di ba? Alam niyo yan, kilala niyo yan. Nagsisi rin naman siya sa uli. O, di ba na nagkaroon siya ng ganong klaseng anak. Alam niyo yan, team focus, team prep, mga kabataan na nakikinig. Now, balik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Kayong mga may presensya na ang tatay ninyo, alam niyo may presensya kayo ng tatay ninyo. Samantalay niyo yan. Huwag niyong piliin na kayo ay lumabas sa presensya ng tatay niyo. Huwag niyong piliin na wag niyong sabihin na, mas pipiliin ko na lang na hindi ko maramdaman yung presensya ng tatay ko. Alam niyo, yun nga yung sabi ko eh. Ang pinaka nakakalungkot, kapag nandiyan ang presensya ng tatay mo, pero ikaw na ang pumipili na hindi mo maramdaman. Yeah. Parang ano yan eh. Parang kailan ka iinom ng vitamins kapag nagkasakit ka na. Mali. Maling ano na yun eh. Maling application na ng vitamins on. Vitamins is for your protection para hindi ka magkasakit. Yeah. 'Di ba? Yan ang purpose ng vitamins. Kailan parang ano Sir Joe, 'di ba? Kailan kayo iinom ng vitamin C pag may sipon ka na? Wala na 'yun. Ang kailangan mo gamot na. Ang kailangan mo yung magku-cure na sa sakit mo. Yan naman ang kagandahan kapag may presensya ka ng tatay na nararamdaman mo ngayon. Kayong mga kabataan, lalo na kayong mga merong ministries sa loob ng simbahan na tumatayo sa harap, na nag-assist kayo sa mga ministries dito, yan ang ilagay ninyo sa inyong kaisipan, itatak ninyo yan.
Mas maganda na ngayon pa lang, samantalahin mo na ang presensya ng tatay mo na nararamdaman mo kaysa dumating ka doon sa sitwasyon na nandoon ka na, napahama ka na, tsaka mo hahanapin yung presensya ng tatay mo. Very late na yon. Diba? Very late. Katulad ng sinabi ko, kailangan kayo inom ng vitamin C. Pag may sipon ka na, ilan na lang ang talab ng vitamin C nun? Di ba? Yan yung sinasabi natin dito, Team Focus. Kaya sa inyo, sabi ko nga, I'll speak in behalf of those fathers na nandito naman at nagpaparamdam naman talaga ng kanilang presensya. Okay? Kaya sa inyo, mga Team Focus and Team Preparation, hanggat nararamdaman nyo pa ang presensya ng tatay ninyo, magpasalamat kayo. Take advantage of it sapagkat yan ang magpapatunay sa inyo na meron kayong totoong kaibigan. Gaya na nabanggit ni Pastor noong last Sunday, yung tatay bilang inyong kaibigan. Sir Joe. Yeah, kasi alam nyo, isa ito sa mga dapat talagang pagtuunan nyo ng pansin. Bagamat hindi, ito nga, sabi ko nga, sa mundo ngayon, pag tinignan natin sa mundo ngayon, kung titignan natin kung ang pangyayari sa kamunduan ngayon, talagang ang mga kabataan is they're trying to minsan, ito nga, natatawa nga ako Minsan, yun nga, katulad pa yung sinasabi mo kanina, Sir Maki, na magmamalaki over there, sabi ko, over their fathers. Sabihin na natin, over their fathers. Na hindi nila nalalaman, na kung hindi nalalaman, na nawawala sa kanilang isipan. Sa mga kabataan nyo, nawawala sa kanilang isipan na na kung hindi kayo kung hindi pinagtrabahuan ng tatay nyo, yung edukasyon ninyo, wala kayong masasabing ipanghihigit sa mga tatay ninyo. Di ba? Kaya ako sinasabi yan because nakakalungkot lang minsan na maraming ganyan yun na grabe magsalita, grabe ako na nagsumikap, ako na whatsoever it is the reason na pwede nyo sabihin. Pero isa pa rin ang masasabi ko, hindi ka pa rin ng tatay. Hindi pa rin. Kahit anong sabihin mo, isa lang masasabi ko, hindi ka pa rin tatay. You see? Tsaka ka magsalita ng ganyan pagka may sarili ka ng anak. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Pagka naramdam, iba yung ngayon pa lang, ikaw pa lang yan Yeah. Wag ka masyadong lumipad. Young people, yan yung dapat nabantayan mo sa sarili mo. You see, wag mo masyado muna paghanapan yung tatay mo at pagbuha balikan, whatsoever it is. Wag ka magkaganyan-ganyan muna. Tsaka ka magsalita ng ganyan. Pag dumating ka na sa sitwasyon ng pagiging ama. Kumbaga sa kolokyal na pananalita, wala ka pa nga napatunayan Yeah, di totoo yan. Wala pa. Huwag yung sabihin na nag-aaral ako lang maigi. Tanda mo kung hindi naghirap ang magulang mo, hindi ka na mag-aaral. Yeah. Di ba? Hindi lang yun. Sabihin na natin na ako lang ngayon, ako lang dahilan nito, bakit ako umabot sa kanya? Okay, sige. O ano kayo gusto mo sabihin? Sabihin mo. Okay. Na hindi kaya ibigay ng tatay mo yung may bibigay mo ngayon sa pamilya nyo? Okay, sige. Kasi, antayin mo pa pagka ikaw na rin yung magkaroon. Pag may inaasikaso ka ng Lazada at Shopee ng asawa mo. Yan maantayin mo. Pag may babayaran ka ng tuition ng anak mo. Yan, diyan ka magsalita. Pagka may bibili ka ng kailangan ng mga damit, bag ng anak mo. Tsaka ka magsalita. Ang totoo kasi yan, Sir Maki, ang kaya lang naman ipagyabang. Ito ang totoo yan, young people, kaya you have to be aware of this. You see, ang kaya lang namang ipagyabang ng mga young people ngayon sa kanilang mga magulang, particularly sa kanilang tatay, financial and material. That's it. Financial and material. Because wisdom-wise, no, you cannot be above your fathers. Ama. You see, bakit ko sinasabi sa iyo yan? Sila ang binigyan ng wisdom ng Diyos sa pamilya nyo. You see, na pag ikaw na ngayon ay pumasok sa pagpapamilya, naging tatay ka na rin. Yan. Diyan ka ngayon magsimula, makiramdam kung tama ba yung mga pinagsasabi mo sa magulang mo. Yeah. Tsaka yun, Sir Joe, di ba? Parang yung advantage mo, nandoon ka na sa advantage point na kung saan pag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, yun yung time ng application mo na Yeah. Diba? Ng mga, kung hindi mo binaliwala yung presensya ng tatay mo. That's right. Diba? Pero kung binaliwala mo, ganun din yan. Ano yan pag nakita mo yan sa sitwasyon mo, young people, win-win situation ka dyan Diba? Kaya hindi mo wala dapat sasagi sa isip ninyo bilang isang kabataan na, hindi, kasi ito yung trabaho ko ngayon, pambira sa pinagmamalaki ng tatay ko dati, taob na taob ko Wala yan. Sabi ko nga sa inyo kanina huwag mong tingnan yan. Kasi hindi yan kasama sa bilang. Pag bilang ka ng 1 to 10, yung pinagmamalaki mo, hindi yan kasama sa 1 to 10. Yeah.
Hindi yan pasok sa bilang. Kahit saan pa dyan sa bilang na yan, hindi yan papasok. Kung ano man kasi ang usapin na dyan ngayon, kung ano man meron ka, it's because someone na nauna sa'yo ang naglagay para magkaroon ka ng ganyan. Diba? Ganun lang yan. Mga kabataan na nakikinig ngayon. Kaya it doesn't matter kung meron kang nabili para sa sarili mo na hindi nabili ng tatay mo para sa'yo. Hindi, again, ulitin ko hindi yan kasama sa bilang. Yeah. Kasi ang nabibilang dyan, ang dapat yung makita dyan bilang isang kabataan, ang nabibilang sa buhay ninyo is yung impluensya ng tatay ninyo. Yeah. Yan ang tandaan ninyo. Kaya nga, mapalad kayo ng mga nandito. You are so blessed sa mga nandito sa ating simbahan na kasama nyo yung tatay nyo because maring may narating ka sa buhay mo, you have this, you have that, pero ang hindi mo alam, yaan ay resulta ng pag-bring up sa'yo ng tatay mo in the nurture and admonition of the Lord. That's right. Kasi kung hindi ka nadala doon ng tatay mo, wala kang ini-enjoy na blessing. Yan ang tawag dyan. Kaya wala kang karapatan, mga kabataan na nakikinig ngayon, wala kang karapatan na ipagmalakihan because it's just a blessing. Yeah. Bunga yan ng pagpupursige ng tatay mo na malapit ka sa Panginoon. That's right. Kung hindi nangyari yon, kung hindi nangyari na mailapit ka sa Panginoon, kung hindi nangyari na yung tatay mo hindi nagpursige na mailapit ka sa Panginoon, meron ka kayang ganyan ngayon? Hindi, alam mo Sergio, ito yung, I'm not here to touch any emotions, pero ito yung hindi ata nakikita ng mga kabataan ngayon Masyadong, dahil nakafocus ang mga kabataan ngayon na, hindi naman kasi naibigay ng tatay ko ito hindi naman kasi, ito ang dapat yung makita, young people Hindi kaya mas pinili ng tatay ninyo na iwanan yung material na bagay at mas pinili niya yung spiritual dahil mas naniniwala siya na kapag hindi niya man naabot yung gusto mong maabot ng tatay mo, pero okay lang sa kanya yon. Pero ang mahalaga doon, yung maabot niya na madala ka sa Panginoon kasi ikaw na mismo yung aani ng blessing. Yun ang hindi nyo nakikita Na yung kanilang naaabot ngayon ay blessing lang yan dahil sinunod ng tatay niyo to. Yun. Nung sinunod ng tatay niyo to, you were able to easily reach what you are right now because that's the blessing. Yeah. Hindi ikaw yan. Diyos pa rin yan. Babalik lahat yan sa Diyos. Iha. Babalik yan lahat sa Diyos. Team focus, team preparation, babalik lahat yan sa Diyos. Tama. Wala ka ba pwedeng kaya wala kang pwedeng pagmalaki. Kaya nga 'di ba sir, 'di ba? Tingnan mo yung mga payo ng pinakamagagandang payo ng tatay ngayon. Huwag mo kakalimutan, yan ang narating mo pero huwag mo kakalimutan ng Diyos. 'Di ba? Kasi yan yung mga klase ng counsel, young people na dapat yung makita na nagsasabi na ano man ang pinagmamalaki mo anak, ako pagmalakihan mo ako, alam mo ito yung ng mga tatay Sir Joe Pagmalakihan mo sila, mga young people, wala ba sa kanila yun? Yeah. Kasi alam ng tatay nila, alam ng mga tatay natin kung anong trabaho nila sa atin. At saka alam nila ang kakayanan nila. Yeah, alam nila ang kakayanan nila. Pambira, kung ganun lang pala habol mo, madali lang naman yun. Pero ang pinaka-importante dyan na ilapit kita sa Diyos, tinan mo, gaya ng sabi ni Sir Joe, easy ang pagkuha mo sa mga gusto mo. Bakit? Fruit yun, bunga yun ng pagpupursige ng tatay mo na maabot ang Ephesians 6, chapter 6, verse number 4. Yeah. Kung hindi ka nadala dyan, siguro naghihirap ka ngayon para maabot ka sa ganyan. Pero kung bakit ganun lang sa'yo ka-easy, kaya nga ang counsel ngayon na natatanggap nyo mula sa tatay nyo, huwag mong kalimutan ang Diyos. Bakit? Isang click lang yan. One snap of a finger lang ng Panginoon yan. I'm telling you, wala na yan sa'yo. Kaya yan ang pinakagusto kong makita nyo dito. Now, as you look back on Father's Day, team focus and team preparation sa mga kabataan na nakikinig ngayon, as you look back on Father's Day, ano talaga ang hindi mo makalimutan na ginawa ng tatay mo? At kapag may nasagot ka ng ganyan sa tanong namin ngayon, you keep it. You keep it and you should be thankful for it. Yeah. Kaya ito ngayon, sa pagtatapos natin, team focus, team preparation, a Father's Day flashback, anong ikinalago mo personally? Yan ang magandang masiyasan nyo ngayon sa sarili ninyo. Ano ang ikinalago mo ngayon personally, no? Sa iyong natutunan mula sa Father's Sunday natin. Mula sa Father's Week, Father's Sunday natin nakaraan linggo. Anong natutunan ninyo? Anong kinalaguan nyo? Yan ang siyasatin ninyo para at least alam nyo kung ano yung patuloy nyo i-develop na maglalapit sa iyo. Unang-una, sa Diyos.
Dahil pagka lumago ka sa mga natutunan mo last Sunday, sa ating Father's Sunday, malalapit ka niya sa Diyos at pag malapit ka sa Diyos, automatic, magiging malapit ka sa tatay mo. Yan, ilagay nyo sa isipan nyo. Kaya, wag nyo gayahin yung mga nakikita nyo sa mundo. Wag nyo gayahin yung mga nasa sistema ng mundo. Wag nyo gayahin na para kayong, wag nyo gayahin na parang kinaingitan nyo sila kasi sila nasusunod sa buhay nila. May karapatan sila sa ganito, magagawa nila yung gusto nila. And it seems like hindi mo na makita yung father's authority. Kailan lang nasasagot na kinikilala yung father's authority? Pag may kailangan na lang sila. Yep. Sabi ko nga, pagpapalawakin pa natin to, kailan na lang huling lapit nyo sa mga tatay ninyo pag hindi nyo na kaya yung problema ninyo? You see? Too late. Sabi nyo, yan naman kasi talaga putal ng papel ng, naniniwala ko papel ng tatay yan. Pero ang punto ko doon, hindi yan ibig sabihin na yan ang papel ng tatay mo, tsaka mo lang siya papansinin pag kailangan na yun. That's very wrong. That's stupidity. You see? Kaya young people, wag kayong papayag at wag niyong paintulutan na maimpluwensyahan kayo ng mundo, magulo kayo ng diablo sa pamamagitan ng sistema ng mundo. Alright? So, dyan muna natin tatapusin ito, mga kapatid. Isang Thursday pa. May isa pa tayong Thursday na pag-uusapan. Yeah, we still have 1 week. 1 full week para sa month of June. Ang bilis lang, no? Second to the last Thursday na tayo. Kaya, again, inulit ko, para sa bawat isa sa inyo, young people, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Inuulit ko, wala nang mas hihigit pa, Wala nang mas hihigit pa sa pagkakaroon ng tamang pagkakilala sa tatay ninyo. Maliban at makakatulong sa inyo dyan ay yung pasalamatan nyo at tanggapin yung tinuturo ng Biblia. Tandaan nyo, financially, materially, you might think na mahigitan nyo sila. Yeah. Pero itong bagay na ito, bringing you up in the nurture and admonition of the Lord is something that you cannot do by your own. Tama. Amen. And only the Father can help you with that. Amen. Alright? Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa, The Baptist Lunch. Thank you very much for being with us, and I believe that this has been a blessing to you all. And I hope, of course, sana team preparation, nagsisend din kayo ng picture ninyo na kayo ay nanunood ng programa na ito. Because, of course, nandito ako sa Team Focus. Hindi ko naman kayo namomonitor. Pero sana nanonood din yung mga kasamahan natin na co-host na mapagbigay ng tulong para bigyan ng emphasis ito sa buhay ninyo. Alright, muli, maraming salamat sa inyo po pagsubaybay sa ating po programa, The Baptist Lunch, for our viewers nationwide and worldwide. Thank you for being with us. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy po tayong ginagamit ng Panginoon sa programa po na ito. And mamaya, huwag yung kalimutan, Team Focus, kitang-kita tayo sa ating Staying Alive program. Yeah. Alright, kitang-kita tayo ulit at hindi ko alam kung kanino kayang station na nandito mamaya. Yeah. Muli, maraming salamat sa inyo po magsubaybay. Again, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is the perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And his heart that loves him dearly, that is what he sees today. Down through the years I found him faithful. Think I'll trust him on and on. For his man will lead his children safely home. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely
I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it All it was and is a perfect plan. God handled it All it was and is a perfect plan.